Nag-commute lang si Winnie sa pumunta eh. Kaya Ruby, Chang. Kaya Ruby ba pumunta yun? Si Winnie. Galing yung trabaho na yun eh. Wala pa. Baka doon pa yata yun. Dahil nasasagawa ng installation ng gantry sa front area bago ang NLEX project interchange. Malas, hindi niya ginamit yung gate drive. Masok. Nagbukas na rin ang mga saradong lane pasado na 5 ng umaga. Kaya nagbalik na rin ang traffic flow ay rush out. Talagang traffic yung gawa ng binabang nila yung bakal doon sa gagawin sa Imbrigatan. Pero sa yun, traffic lang. Hanggang ngayon, rush hour, kaya mataas ang volume ng mga sasakyan, pero moderate pa rin ang dali ng traffic pa rin sa magkabilang lane ng NLEX sa bahagi ito ng Valenzuela. At nagkakaroon din ng scheduled maintenance sa southbound areas ng San Simon at San Fernando. Yan ay mamayang gabi, alas 8 ng gabi hanggang 5 a.m. ng umaga ng Friday. Nagkakaroon din ng scheduled na installation din naman sa northbound lane naman ng Balagtas, Bulacan, same hours. Sa unang balita pa dahil sa NLEX, Mama Legre. Para sa GMA Integrated News. Ay mga nahuli pa rin dumaraan sa EDSA busway kahit na malaki ang multa. Kabilang dyan, mga motorsiklo at ambulansya. Dahil mula sa Quezon City, pero ang balita si EJ Gomez. EJ? Igan, sa kabilangan ng malaking multa sa pagdaan dito sa EDSA busway, maraming driver at rider ka rin ang patuloy na dumaraan dito. Kaninang 5:30 pa ng umaga nagsimula ang operation ng sakit at sa ngayon, nasa 18 na ang bilang ng mga nagsisitang motorista. Karamihan sa mga nahuli ay mga motorsiklo. Ang ilan, na-discover ilang taon nang hindi rehistrado ang mga motorsiklo at walang dalang ORCR. Ang ilang rider na pataan daw sa busway dahil sa pagmamadali sa pagpasok sa trabaho. Isang ambulansya din na may sakay na pasyente pero walang nagatiket ang nakikita ng sakit. Driver, kompleto naman ang dokumento kabilang ang lisensya at ORCR ay pinakita sa tutuungan ng MMDA. Yung ano po ma'am, inatake po siya sa na-stroke po, sa utak daw yung kasi siya po. Natake sa utak. Kasi emergency kasi mabigla emergency po. Bari ang pinuntahan namin hospital ma'am, PGH, bago dito sa may hospital ng PGH, wala lang, kaya dito dinala, tinuturo dito ang mga hospital. Kasi mga dinabutan niya, pero pauwi na kami. Actually, pagkakan lang dadaan. Pero sobrang ating ko lang. Tanggapin ko lang. First time ko pa naman ako. Igan, dahil rush hour na, ang nilagay ng tapo dito sa tinatayuan namin sa southbound lane dito sa Tolan Station ay medyo mabigat na. Karamihan dyan ang mga kapuso natin na papasok sa kanilang mga trabaho. Pero nagmamadali man o hindi mo, ulit paalaman ng MMDA tungkol sa mga autorisado sa sasakyan ng LTFRB, ang mga pwede tumaan dito sa busway lang ay ang mga emergency vehicles at mga sasakyan. Tulad na lang mga ilang sasakyan ng gobyerno. At yan ang nabalita mula dito sa Quezon City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Kaya ang major crossover sa dalawang hit Kapuso series. Yan ay sa GMA Prime na Widow's War at GMA Afternoon Prime na Lynette Matias Attorney at Law. Sa teaser post, may ilang scenes dahil mapapanood sa dalawang serye na yan na alam multiverse sa Kapuso Network. Bukod sa exciting crossover story, dapat din daw abangan ang identity sa mga karakter na lilitaw sa serye. Ito pala araw-araw ang istorya ni Attorney Lynette David Benny tuwing 2:30 p.m. Tuwing 8:50 p.m. naman ang kwento ni Nasara George, played by Jane Alonso at Carla Galiana ang sumunod. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita na natin. Aking nakawali ng newscast sa youtube.com
/GMA. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po yung masubaybayan sa GMA Human TV at www.gmanews.tv. Here's the first step in this effort. Here's the first step in this effort. So, everything is needed. Pagkakaloob ng clemency kay Mary Jane Peloso, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung support ko. Actually, for example, ISR, Martin Domain Awareness. So, tulong sila sa pagbibigay ng information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. Mga sundalong Amerikano walang direktang partisipasyon sa rotational and resupply mission sa West Philippine Sea, ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Ang bagong impormasyon po tayo nakakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga popo. Bagong impormasyon kaugnay ng espiya ng China sa Pilipinas, natuklasan ay kay Senador Lisa Ontiveros. Huling pagdinig ng Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, isasagawa sa November 26. Nung mag-lapse po yung 10-day, initial 10-day administrative delay po nila effective November 17 po ay nag-issue po ng panibagong order extending po yung kanilang administrative delay for another 5 days po. Suspension kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Bernia at Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Donnie Cariaga. Pinalawig pa ng 5 araw. Kapag mga pagkanang po yung umaya kasi ngayon yung dagat parang malakas. Wala siya na kasi yung nangulong din yung pagkakitaan dito. Dagat yung pinaka ang hintay na lang tayo. Kinkin. Kinkin! Kinkin, kasi ba si Kay? Ikaw po yung magsisilsa. Ako yung magsisilsa. Bakit po ay isang bayan na mapakinggan sa mga 350 ang UN? Kasi pa si Kelly, Wala dyan yung charity. Nag-plastic po na. Nabigyan ng executive clemency si Mary Jane Peloso pagbalik ng Pilipinas. Kaya habang wala siyang misyon, pag-aaralan ni Pilipinas ng mga anak at hanggang ng Lahat kami nasa 15 sa Indonesia. Piniti naman ng Department of Foreign Affairs at Justice Department na igagala ang mga kondisyon ng Indonesian government sa paglilipat ng Husnia kay Peloso. Ito ang balita ni Nel Marino. Hindi ko pera. ano yan pera, hindi. Magpapasensya. Yung sabi ko sa'yo, Kinkin, kasi pa si Kelly. Gising na, kakagising lang.
Morning. As I said, we have been working on this for all the previous president ako. 10 years nito. 10 years nito. Pero ang nagawa natin, napaka-year natin yung sentensya niya from death sentence to not imprisonment. Tapos ang nasunod doon ay napaka-year natin. But we will have to decide what will happen next. Okay na lang. Doon bale ano, 2004. Foreign Affairs at Justice Department, igagaling ng Pilipinas sa posisyon ng Indonesia sa pagdilipa kay Veloso, partikular na ukol sa pagsisilbi ng sentensya sa Pilipinas na hindi kapapagawa ng death penalty. Ayon sa DFA at DOJ, patuloy pang pinatalakay ng mga kondisyon para sa transfer ni Veloso. Ginawa namin kinkin eh. Andun ako, pumunta ako yun.
Bakit daw? Ay, kailangan. Hindi. Hindi. Kailangan nila. Ah. Hindi rin. Ilaw. Bilan. Dati ano, itlog tsaka monay na. Itlog tsaka monay. Yan ano. Paggabi ka, paggabi na sa bahay ka ng tapa. Mag-iingat ka. Pag-ingat yun. Maganda ko. Uy, 1K follower na ako nag-release ako ng CR, ha? 1K followers na ako. Hello guys. Hello guys. Welcome to vlog. Rico. Hello guys. Hello guys. Welcome to vlog.
Thank you. Thank you sa 1K followers. Thank you. Thank you sa inyo. Kaya madagdagan naman. Para ma-monetize na ako. Yakap mo ako kay Lynn. Kilin. Hit ko sa vlog ko. Dito sa akin. Hello guys. Hi. Welcome to vlog. Hi. Content na tayo. Thank you sa 1K followers. Galing. Saan ang pay mo? Sa ano naglinis lang ako ng CR nyon. Saan?